Ngayon po mga kapuso, mayroong balita ng isang araw na pinag-aaralan na bawasan ang water pressure ng tubig ng mga water concessionaires sa Metro Manila dahil po sa pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam, bunsod po ng El Nino. At atin po nga alamin din ano ba yung antas ng tubig natin dyan sa Angat Dam. Nasa linya na po natin Engineer Patrick Dizon, spokesperson ng MWSS. Engineer Dizon, magandang umaga po. Hello? 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 Engineer Dizon, good morning po. Okay, Engineer Dizon. Morning po. Hello. Hello po, good morning. Ay, magandang umaga po, Engineer. Morning po. Opo, makikibalita po kami. Ano na po yung, ano muna natin, doon muna tayo sa ating water elevation sa Angat Dam po ngayon. Ano po, may reading na po ba tayo ngayon para sa araw na ito, Engineer Dizon? Opo, Sir Melo, sa ngayong alas 6 po ng umaga po, nasa 201.31 meters po yung ating elevation po sa ating Angat Dam. Kung bumaba po ito kahapon, 201.48. Engineer, no, sa araw-araw po ba, ilan po yung ibinababa nito? Opo. Sa ngayon po, Sir Melo, nasa 17 centimeter kada araw po yung binababa po ng ating Angat Dam. So, gusto ko lang pong sabihin, Sir Melo, yung ating elevation po sa ating Angat Dam ay pababa po talaga sa ganitong mga buwan po, from January to June. So, historically, ganyan po talaga yung trend po niya. El Nino man yan o La Nina ay pababa po talaga dahil nga po walang pag-uulan sa ating mga watershed. Pero pagdating naman po ng July hanggang December ay paakyat na rin po yan dahil na-experience na rin po natin yung mga pag-uulan sa ating mga watershed. Ayan po bang water elevation na yan malayo pa doon sa tinatawag natin na critical level, Engineer? Opo, ang ating critical level, Sir Melo, ay nasa 160 meters po. So malayong-malayo pa po ito. Malayong-malayo pa po ito. So hindi tayo magkakaroon ng problema po kaya, Engineer? Sa ngayon naman, Sir Melo, every month po ay nagbi-meeting kami with the Angat Technical Working Group para pag-usapan po natin yung nagiging projection po natin sa ating mga reserva. At nakabase naman po kami dito sa binibigay po ng ating pag-asa na forecast po sa ating mga watershed area. So every month po pinag-uusapan po natin yung mga location po ng domestic water supply for the MWSS saka sa irrigation naman po para sa National Irrigation Authority. Opo, pero ang una nasasakripisyo dyan yung irrigation, di ba, Engineer Dizon? Tama po, Sir Melo, dahil sa ating pong Water Code of the Philippines po, ang talaga pong priority po natin ay ang ating domestic at municipal use. Tama po, opo. So magbabawas na ba tayo ng water pressure ng tubig po? Actually, Sir Melo, ay pinag-aaralan po natin ito. Nag-uusap po ang MWSS Corporate Office, Regulatory Office at ang ating mga konsesyonaryo po. Para po, isa po ito kasi sa mga strategies po natin po para ma-manage po yung tubig po na nanggagaling sa ating Angat Dam. Okay, so yun po pala. Okay, teka. Mayroon daw pong, alam nyo na ito, yung pagsasara po ng water treatment plant ng Maynilad? Opo, ito po ay mangyayari po sa March 21 kasi po yung ating pong bagong planta po sa Laguna Lake Opo. na-inaugurate po ito ng ating Pangulong Marcos noong December, which is ang total po niyan is nasa 150 million liters per day. So sa ngayon po kasi ay nasa 50 million liters per day po ito. So we will going to migrate po from 50 MLD to 100 MLD po para makatulong po tayo this summer kasi yun po yung inaasahan po natin na ito po yung pangako natin actually, Sir Melo, ng mga augmentation measures po natin during this onset po ng El Nino. Opo, pero sa pagmamigrate na yan, meron pong apektado muna, meron mawala muna na supply ng tubig, tama ba, Engineer? Tama, Sir Melo. Tis-tis muna po tayo para naman po ito sa ating pong mga customers po para sufficient pa rin po yung magiging supply po natin kasi po ito po ang mga bagong planta na to ang makakatulong po sa atin pagdating po ng El Nino this summer. Opo. Sige po, Engineer, yun lang po. Akala namin magkakagipitan tayo. Matindi ito, 17 centimeters sa kada araw na ibinababa. Ano po, tas hindi naman umuulan? Actually, Sir Melo, correct ko lang po, nasa 17. Opo, 17 po. 17 centimeters. Malaki po yun, di ba? Opo.
Actually, during the summer po, Sir Melo, talagang tataas pa po yan dahil po nga po ay tumataas po yung ating mga consumption po or yung water demand po natin during the summer. Kaya hiniling po natin sa ating mga kababayan po, no, yung patuloy po na magtipid po ng tubig. Kaya din po tayo, ginagawa din po natin itong mga pressure management strategies po natin para po hindi po talaga bumagsak po yung ating reservoir. Pero siyempre, ginagawa natin yan, may nasakripisyo na kaagad, yung irrigation, yung pagkain natin po, di ba? Yung food security natin, apektado po yan, di ba, Engineer? Opo. Sa ngayon po, Sir Melo, no, ay hindi pa naman po naapektuhan yung ating irrigation. Hindi pa? Yun po yung iniisip po natin for the water security sa food security po. No, kaya po tayo nagbi-meeting with the Angat Technical Working Group po monthly para po yung dalawang stakeholders po ng Angat Dam ay masuplayan pa rin po during this summer. So tuloy-tuloy pa pala po ang pagbibigay ng tubig sa mga irrigation. Ano po? Ngayon? Opo. Sa ngayon po, Sir Melo, ay tuloy-tuloy pa Okay rin pa? po. Opo. Sige po, Engineer, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga din po sa ating lahat. Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage System.